May mga halimaw na hindi nagtatago sa ilalim ngang kama. Sila'y umupo sa hapagkainan, nagdarasal bago kumain, at tinatawag ang kanilang sarili na pamilya. Ang kwento kong ibabahagi ngayon ay tiyak na isa sa pinakamabigat na maririnig ninyo. Ako si Divina Cruz Santos, 18 taong gulang na ngayon, at mahigit kalahating siglo ngang katahimikan ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Isinilang ako at lumaki sa probinsya ngang Nueva Ecija, sa isang maliit na bayan kung saan malakas ang ihip ngang hanging amihan tuwing taglamig, at ang mga sikretong pamilya ay mas iniingatan pa kaysa sa sarili nilang mga lupain. Marami dito ang kilala ako bilang si Aling Fina, ang matandang maputi ang buhok na nagtitinda ang kakanin sa palengke tuwing Sabado at hindi lumiliban sa misa. Kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang pasan-pasan ko sa loob ko mula pa noong ako'y 10 taong gulang. Ang pagbabahagi nito ay napakasakit para sa akin. Kaya gusto kong hilingin sa inyo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para naman gumaan ang loob ko sa suporta ninyo. Gusto ko ring makipag-usap sa inyo sa mga komento, kaya't ay comment niyo diyan kung saan kayo nanonood ang video na ito. Nararamdaman kong oras na para ilahat ang aking kwento. Hindi para sa akin natutunan ko ng pasanin ang bigat na ito kundi para sa lahat ng mga bata na, tulad ko, ay ninakawan ng pakabata ng makamay na dapat sana'y nakpoprotekta sa kanila. Siguro, sa pagdinig ng aking salaysay, may isang taong makahanap ng lakas ng loob na kumilos bago pa man maging isang habang buhay na kulungan ang katahimikan. Ang aming tahanan noong aking kabataan ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, pininturahan ng mapusyaw na asul na may maliit na beranda sa harap kung saan inilalagay ng aking ina ang magapasong ng pulang gumamela. Kami ay isang simpleng pamilya tulad ng karamihan sa aming rehiyon. Ang aking ama, si Ernesto, ay masipag magtrabaho sa palayan, umaalis bago pa sumikat ang araw at umuwi kapag ang mabituin na ang palamuti sa langit. Ang aking ina, si Corazon, bukod sa pag-alaga sa bahay at sa aming makakapatid, ay gumagawang tinapay at kakanin para ibenta sa mga kapitbahay. Ako ang panganay sa 3 makakapatid. Kasunod ko si Paolo, 2 taon na mas bata, at si Rosita, na halos kalilima pa lamang ang edad. Ang aming buhay ay simple. Puno ngang hirap sa trabaho at maliliit na kasiyahan ang amoy ngang bagong lutong pandesal sa hapon, ang mga kwentong isinasalaysay ni inay bago matulog, ang paliligo sa ilog tuwing mainit ang panahon. Mahirap kami, ngunit masaya sa aming sariling paraan. Hanggang sa kumatok ang trahedya sa aming pinto. Nung nakamamatay na araw ng Mayo 12, 1957, nagsimula ang araw na kulayabo na may pino at walang tigil na ulan. Nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan dahil sa tunongang ubo ng aking ina mula sa kabilang kwarto. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito'y malalim, magaspang na parang may napupunit sa loob niya. Pagpasok ko sa kwarto nga, aking mga magulang, nakita ko si inay na nakahiga. Ang mukha'y pula sa lagnat. Ang mga labi ay may kakaibang kulay na hindi ko nakilala noon. Ngunit alam ko na ngayon na iyon ay cyanosis. Inay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko, takot sa kanyang kalagayan. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit tila nahirapan siya. Isang matinding trangkaso lang ito, aking bulaklak, lilipas din. Ngunit hindi ito lumipas. Sa paglipas ng umaga, mabilis na lumala ang kanyang kondisyon. Tumaas ang lagnat at humirap ang kanyang pahinga. Ang aking ama, na karaniwang nasa bukit na sama oras na iyon, ay hindi umalis dahil sa malakas na ulan. Nang makita niya ang kalagayan ni inay, nanigas ang kanyang mukha sa pag-alala. Dadalhin ko si Corazon sa ospital sa Santa Rosa, sabi niya, tumutukoy sa kalapit na bayan na mas malaki kaysa sa amin, kung saan may maliit na ospital. Fina, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo hanggang sa makabalik ako. Noong panahong iyon, kasama namin sa bahay ang aking lolo sa ama, si Agustin Santos. Lumipat siya sa amin pagkatapos mamatay ng aking lola, 8 buwan na ang nakalipas. Siya ay isang matangkat na lalaki, malapat ang balikat kahit sa edad na 68, na may makamay na kalyo mula sa dekadangang pagtatrabaho bilang katiwala sa mga hasyenda sa rehiyon. Mayroon siyang mayos na bigoteng kulayabo at mga matang tila laging sinusuri
ang lahat sa paligid ng may malamig na kalkulasyon. Ako na ang bahala sa mga bata, Ernesto, sabi ang aking lolo habang tinatapik ang balikat ng aking ama. Dalhin mo na si Corazon at huwag kang mag-alala sa anumang bagay dito. Tumango ang aking ama, punong pasasalamat. Binalot niya ang aking ina sa mga kumot at binuhat siya papunta sa kariton na ginagamit namin papuntang bayan. Ang huling imahe ko sa kanya ay ang kanyang maputlang mukha na kaibahan sa madilim na kumot, ang kanyang mamata na nakipagtakpo sa akin sa huling pagkakataon habang dinadala siya ni Itay palabas sa ilalim ng walang awang ulan. Alagaan mo ang mga kapatid mo, Fina? Babalik din ako agad? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mga salitang magiging isang pangakong imposibleng matupad. Ang araw ay dumaan ng mabagal. Sinubukan kong panatilihin ang normal na gawain para sa aking mga kapatid, naghahanda ang simpleng tanghalian tulad ng itinuro sa akin ni Inay at nag-iimbento ng mga laro para maaliw sila. Ang aking lolo ay nanatili sa branda sa halos buong araw, naninigarilyong kanyang tabako at pinapanot ang ulan na walang palatandaan ng paginto. Paminsan-minsan, pumapasok siya para tingnan kung ayos lang kami, ngunit agad ding bumabalik sa kanyang tahimik na pagbabantay. Habang dumidilim ang araw, lumalaki ang aking pag-alala. Nasaan na si Itay? Bakit hindi pa sila bumabalik? Lumalakaya ang ulan at medjing maputik ang madaan? Bandang alas 7 gabi, pinatulog ko na ang aking mga kapatid. Si Paolo, na naiintindihan na may malubhang nangyayari, ay nahirapang makatulog. Si Rosita, na napakabata pa para makaunawa, ay mabilis na nakatulog matapos kong ikwento ang isa sa mga kwento ni Inay. Halos alas 9 na nang marinig ko ang tunog ng gulong sa putik sa aming bakuran. Tumakbo ako sa bintana. Ang puso ko'y bumibilis sa pag-asang makita ang aking ina na umuwi. Ngunit si Itay lang ang mag-isa, basang-basa sa ulan na ngayon ay bumubuhos ng buong lakas. Pagpasok niya, alam ko kaagad na may nangyaring masama. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ang kanyang katawan na karaniwang tuwid ay ngayon ay kuba na parang isang lalaking mas matanda pa. Tinanggal niya ang kanyang basang sombrero at idinikit sa kanyang dibdib na parang nasa harap ng isang kabaong. Nasaan si Inay? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot mula sa kanyang nawasak na tingin. Ang nanay mo. Nagsimula siya, ngunit nabigo ang kanyang boses. Lumunok siya bago magpatuloy. Si Corazon, hindi na niya nakayanan. Anak, malubha na raw ang pulmo niya. Sabing doktor, wala na silang magawa. Ang mundo ay tila gumuho sa paligid ko. Paano nangyari iyon? Nandun lang si Inay kaninang umaga, sinusubukang ngumiti sa kabilang laknat. Paano siya nawala magpakailanman sa loob lamang ng isang araw? Niyakap ako ng mahigpit ng aking ama, ang kanyang basang damit ay bumasa sa aking bestida, ngunit halos hindi ko ito napansin. Nanatili kami ng ganon ng matagal, nagbabahagi ng sakit na hindi kayang ipahayag ng mahasalita. Ang aking lolo ay nanunot mula sa pintuan ng kusina, ang mukha'y walang emosyon tulad ng dati. Inaasikaso na ang burol, sabi niya sa wakas. Lumayo ng kaunti ang aking ama. Bukas ang umaga, iuwi ko na siya. Kailangan kong maging matataka. Fina, para sa mga kapatid mo. Tumango ako. Pinipigilan ang iyak. Palagi akong naging responsableng anak, ang tumutulong kay Inay sa lahat. Ngayon, kailangan kong maging higit pa ron. Magpahinga ka na, anak, sabi ng aking lolo sa aking ama. Mahaba ang biyahe at bukas ay isa na namang mahirap na araw. Ako na ang bahala, sa mga bata kasama si Fina. Tumingin sa akin ang aking ama, nag-alangan, ngunit ang pagod ay kitang-kita sa bawat linyang kanyang mukha. Subukan mong matulog, anak, alam kong mahirap, pero kakailanganin mo ngang lakas. Muli akong tumango, bagamat alam kong imposible ang pagtulog sa gabing iyon. Pumasok si Itay sa kwarto, ang kwartong hanggang ilang oras lang ang nakalipas ay ibinabahagi niya kay Inay. Ang mahinang tunog ng kanyang pagiyak ay tumagos sa manipis na dingdingang aming bahay. Sa loob ng maraming oras, nanatili ako sa sala, nakaupo sa mesa, nakatingin sa kawalan. Ang ulan ay patuloy sa labas, na parabang ang langit mismo ay umiyak para sa aking ina.
Umupo ang aking lolo sa kabilang dulong mesa, nagsasalin para sa sarilingang isang baso ngang lambanok na itinatabi namin para sa mga bisita. Uminom ka, sabi niya. Iniabot ang baso sa akin, nakakatulong pampamanhit ng sakit. Nakalangan ako. Hindi pa ako nakainom ng ala sa buong buhay ko at alam kong hindi ito aaprubahan ni inay, ngunit wala na si inay at ang sakit sa aking dibdib ay parang lalamunin ako ng buo. Tinanggap ko ang baso at uminom ng maliit na lagok. Sinunong ng alak ang aking lalamunan na nagpaluha palalo sa aking mga mata. Uminom ako ng isa pang mas malaking lagok. Ayan, bulong ng aking lolo. Pinupuno muli ang baso ng maubos ko. Mahirap ang buhay, Divina. Mas mabuting matutunan mo yan ng maaga. Hindi ko alam kung ilang baso ang nainom ko noong gabing iyon. Ang alam ko lang ay nagsimulang lumabo ang mundo at naging magulo ang aking mga iniisip. Sa isang punto, tumayo ang aking lolo mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Halika, tutulungan kitang humiga, sabi niya. Ang kanyang boses ay kakaibang malambing habang tinutulungan akong tumayo. Ngunit hindi niya ako dinala sa kwarto na ibinabahagi namin ni Rosita. Sa halip, dinala niya ako sa sarili niyang kwarto sa likod ng bahay. Sa aking pakalito at kalungkutan, hindi ako nagtanong. Siguro, inisip ko na mas mabuting hindi maistorbo ang aking maliit na kapatid sa aking pagiyak. Ang sumunod na nangyari ay nanatiling nakabaon sa pinakamadilim na lugar ngang aking alaala sa loob ng maraming taon. Mga pira-piraso lamang. Mga magagaspang na kamay kung saan hindi dapat. Isang matinding sakit. Mga pakiusap na binalewala. Ang bigat ng isang malaking katawan sa aking maliit na katawan na hindi makalaban. Ang amoy ng lambanok at tabako na halo sa mainit na hininga sa aking mukha. Mga salitang ibinulong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin sa mga bangungot. Ikaw na ang babae ngang bahay ngayon. Sa isang punto, nawalan ako ng malay dahil ang susunod kong malinaw na alaala ay ang bukang liwayway. Nasa sarili ko na akong kwarto, nakahiga sa tabi ni Rosita na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagong katotohanan na bumabalot sa amin. Sa isang iglap, inakala kong lahat ang sakit ni inay, ang kanyang pagkamatay, ang nangyari pagkatapos ay isang masamang panaginip lamang, pagkatapos ay naramdaman ko ang pisikal na sakit. Nakita ko ang mapasa sa aking mabraso, napansin ko ang mansa ng dugo sa kumot. Hindi ito panaginip, totoo ito, lahat ay totoo, at ang aking ina ay tunay ngang patay na. At sa parehong araw na nawala siya sa akin, nawala rin ang aking inosensya, ang aking pagkabata, ang aking tiwala sa mundo. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na nagsara. Isang bakal na tarangkahan ang bumaba sa aking mga emosyon. Ikinukulong ang lahat sa loob. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Rosita. Nakpalit akong damit, nahilamos sa palangganang tubig na nasa kwarto. Tumingin ako sa maliit na salamin sa dingding at nakita ko ang isang ibang tao. May mukha pa rin ngang isang 10 taong gulang na bata, ngunit may gamatang tumandangang ilang dekada salup lamang ng isang gabi. Lumabas ako papuntang kusina para maghanda ng almusal tulad ng ginagawa ni inay. Araw iyon ng kanyang lamay, at alam kong mapupuno ang bahay ng mga kapitbahay at kamag-anak. Ang normalidad ang aking tanging kanlungan, ang tanging bagay na pumipigil sa akin na tuluyang gumuho. Gising na ang aking ama, namamaga ang mamata, ang mukha'y puno ng bakas ng isang gabing pag-iyak. Niyakap niya ako muli, at kinailangan ko ang lahat ng aking bagong tuklas na lakas para hindi bumigay sa kanyang yakap, para hindi isigaw ang katotohanan tungkol sa nangyari. Susunduin ko na ang nanay mo ngayon, sabi niya, ang boses ay paos. Alagaan mo ang nga kapatid mo pagising nila. Tumango ako ng mekanikal. Ang pag-aalaga sa mga kapatid ko ang gagawin ko mula sa araw na iyon, pag-aalaga sa kanila at pananatili sa katahimikan. Dahil sino ang maniniwala sa akin? Sino ang kakalaban sa salitang ang isang respetadong tao tulad ng aking lolo? At paano ko pa dadagdagan ang sakit ng aking ama na kaluluwa lamang ng pag-ibig ng kanyang buhay? Ganun nagsimula ang aking mahabang taglaming ng katahimikan. Ang araw na nawala ang aking ina, at marami pang iba. Ang araw na natutunan ko sa pinakamalupit na paraan na ang mundo ay hindi isang ligtas na lugar, lalo na para sa isang batang babae.
Ang araw na natutunan kong minsan, ang mahalimaw ay may sarili nating dugo. At nanahimik ako ng napakatagal na halos makalimutan ko na kung paano makaroon ng boses, hanggang sa may nangyaring nagbagong lahat. Ngunit iyan ay kwento para sa ating susunod na pakikita. Ang maaraw na sumunod sa libing ng aking ina ay parang isang makapal na hamog. Ang lamay ay isang malabong alaala ng mga kilalang mukha, mayakap na hindi nakapagpainit sa akin, at mga salitangang pakikiramay na hindi umabot sa aking pandinig. Naalala ko lamang ang simpleng kabaong nagawa sa kahoy, ang mukha ni inay na sobrang payapa na parang isang manyiikang wax, hindi ang masiglang babae na humuhuni habang nagmamasa ng tinapay. At kung paano ko hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng aking mga kapatid sa buong panahon, si Paolo, sa kanyang 8 taon, ay sapat na ang naiintindihan para umiyak ng walang tigil. Si Rosita, na napakabata pa para maunawaan ang katapusan, ay paulit-ulit na nagtatanong kung kailan magigising si inay. Bawat tanong ay isang kutsilyo na umikot sa aking dibdib. Sa aming maliit na komunidad, ang pagluluksa ay may sariling maritwal. Ang kababayhan ang umako sa kusina, pinupuno ang aming pantry ng pagkain na tatagal ng ilang linggo, pandesal, kakanin, adobo, longganisa. Ang makalalakihan ay nahahalinhinan upang tulungan ang aking ama sa bukid. Alam na hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa sa maunang araw. Ang bayanihan ang tanging nasasalat na aliw sa mapanahong iyon. Ngunit unti-unting nabawasan ang mga bisita. Ang buhay ay may sariling pagmamadali, at ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga gawain. Isang linggo pagkatapos ng libing, kami na lang ulit, isang amang nawasak sa pakawala, 3 batang naulila sa ina, at isang lolo na ang mga mata ngayon ay sumusunod sa akin sa buong bahay na parang isang mandaragit na nakabang. Ang aking ama, na abala sa sariling sakit, ay halos hindi napapansin ang nangyayari sa kanyang paligid. Umaalis siya bago mag-umaga at umuwi sa dilim, bumabagsak sa kama dahil sa pagod, walang lakas para sa anumang bagay. Sa tingin ko, ang trabaho ang kanyang tanging takasan, ang tanging paraan para matiis ang pagkawala ng aking ina. Siguro, naniniwala siyang kung mapapagod siya ng husto, hindi niya ito mapapanaginipan sa gabi. Napakabuti mong bata, Vina, sabi niya minsan, hinahaplos ang aking buhok, ipagmamalaki kang nanay mo. Ang masalitang iyon ay dapat na nakapagpagaan ng loob, ngunit nagdulot ito sa akin ng matinding sakit. Kung alam lang niya kung ano ang nangyayari kapag wala siya, titignan pa kaya niya ako ng may ganong pagmamalaki sa kanyang mamata? Inako ko ang mga responsibilidad sa bahay sa abot ng aking makakaya. Nagigising ako ng maaga para maghanda ng almusal, tinutulungan ang aking mga kapatid na magbihis para sa paralan, naglalaba sa batya, at nagluluto ng kung anong natutunan ko kay inay. Sinusubukan ng aking maliliit na kamay na gayahin ang kanyang makilos, ngunit lahat ay iba ang kinalabasan. Ang sinigang ay hindi kasing asim, ang tinapay ay hindi umaalsa, ang nga damit ay hindi kasing puti. Bawat kabiguan ay isang masakit na paalalang kanyang pakawala. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, tahimik akong umiiyak sa unan, tinatakpan ang mahikbi para hindi magising si Rosita. Umiyak ako para kay inay, para sa sarili ko, para sa bigat ng responsibilidad na napakalaki para sa aking malilit na balikat. Ngunit higit sa lahat, umiyak ako dahil sa takot na lumalaki sa aking dibdib sa tuwing naiwan akong mag-isa kasama ang aking lolo. Pagkatapos ng unang gabing iyon, naging mas maingat siya, mas may sistema. Hinihintay niya ang mas sandali kung kailan alis ang aking ama, kung kailan nasa paralan o naglalaro ang aking mga kapatid. Laging may dahilan para tawagin ako sa kanyang kwarto, sa bodega o kahit sa tabing ng sapa. Halika, tulungan mo ako rito, Divina, sabi niya sa kanyang magaspang na boses na hindi tumatanggap ng pagtanggi. At pupunta ako, nanginginig ang katawan, alam ang naghihintay sa akin, ngunit hindi makatakas. Anong pagpipilian mayroon ang isang 10 taong gulang na bata sa isang panahon kung saan ang mga bata ay walang boses, kung saan ang salitang isang matanda, lalo ng isang respetadong lalaki, ay batas, lagi niyang ginagamit ang parehong masalita pagkatapos. Atin-atin lang ito. Marami ng problema ang tatay mo.
Ayaw mo namang magdulot pa ang dagdag na pagdurusa sa kanya, di ba? At sa ganoong paraan, pinatahimik niya ako, gamit ang aking pagmamahal sa aking ama bilang sandata laban sa akin. Ito ay isang malupit na laro ng manipulasyon na, sa aking kamusmusan, ay wala akong laban. Naniniwala talaga ako na ang pagsasabi ng katotohanan ay papatay sa aking ama sa sama ng loob na kasalanan ko kung ang aming pamilya na marupok na ay tuluyang guguho. Ang mga buwan ay dumaan sa bangungot na ito. Dumating ang taglamig. Nagdadala ng hamok na nagpapaputi sa mga bukit sa umaga at mga gabing napakalamig. Sa mga araw ngang malakas na hanging amihan, halos nagpapasalamat ako sa lamig na nagpapahintulot sa akin na magsuot ng maraming patong ng damit. Lumilihang karagdagang harang sa pagitan ko at mga kamay na gumagahasa sa akin. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong lumayo sa isip sa mga sandaling iyon. Habang ang aking katawan ay nakakulong doon, ang aking isip ay lumilipat sa malayo sa mga kwento ni inay, sa mga berdeng bukirin, sa isang malayong hinaharap kung saan sapat na akong malaki para tumakas kasama ang aking makapatid. Ito ay isang paraan ng kaligtasan, isang dissociation na nagpapahintulot sa akin na tiisin ang hindi matiis. Noong Agostong taong iyon, nang mag-11 anyos ako, napansin ko nang may takot na nagsisimulang magbago ang aking katawan. Lumitaw ang maliliit at masakit na bukol sa aking dibdib, nagbabadyan ng maagang pagdadalaga na lalo lamang nagpalala sa aking sitwasyon. Napansin nga aking lolo ang mapagbabagong ito nang may interes na nagpapadual sa akin. "Nagiging dalaga ka na, ha?" Komento niya isang araw, ang kanyang mamata ay gumagala sa aking katawan sa paraang gusto kong maglaho, ang nanay mo rin ay magang nagdalaga. Sinubukan kong itago ang mga pagbabago hanggat maari. Naksuot akong maluluwag na damit, kinulubot ang aking mabalikat, lahat para makmukhang mas maliit, hindi ka pansin-pansin, hindi ka akit-akit sa kanyang mamata. Ngunit walang silbi. Nung tag-araw na iyon, nagsimula kaming dalawin ng madalas ng isang malayong pinsan ng aking ama, si Tita Lourdes, isang biyudang nasa edad 50 na nakatira sa bayan. Dumadalaw siya tuwing linggo, nakdadala ng machek at kakanin, at inoobserbahan ang aming sitwasyon ng may matalas na mga mata. Napakapayat ng batang ito, komento niya minsan sa aking ama, at ang mga matang iyan ay parang sa isang taong mas matanda pa. Iyon ang unang pagkakataon na may nakapansin. Nakaramdam ako ng halong pag-asa at takot. Gusto kong matuklasan niya ang lahat, ngunit natatakot ako sa mga kahihinatnan, sa posibilidad na hindi paniwalaan. Napansin ang aking lolo ang panganib na dala ni Tita Lourdes. Naging mas maingat siya kapag nasa paligid siya, tinatrato ako ng may kalkuladong distansya. Ngunit ang kanyang mamata ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Walang maniniwala sa akin. Sa paglipas ng panahon, nakaroon akong malilit na gawangang paglaban. Nagsimula akong matulog na may gunting sa ilalim ng unan. Nagigising ako ng maaga para i-lock ang pinto ng kwarto namin ni Rosita. Nag-imbento ako ng sakit kapag maiwan akong mag-isa sa kanya. Ngunit ang aking pinakamalaking sandata ay ang katahimikan, hindi ang katahimikan ng biktima kundi ng tagamasid. Natutunan kong basahin ang masenyales, hulaan ang kanyang makilos. Noong Marso 1958, halos isang taon pagkatapos ng pagkamatay ni inay, may nangyaring magbabago sa takbo ng aming kasaysayan. Sabado iyon, pumunta sa bayan si Itay. Sina Paolo at Rosita ay nasa bahayng kapitbahay. Mag-isa ako sa bahay kasama ang aking lolo. Naglilinis ng kalan de kahoy nang lumitaw siya sa pintuan ng kusina. "Halika rito, Divina," utos niya sa tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagay sa loob ko na nagrebelde. "Hindi po pwede ngayon," sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. "Kailangan ko pong tapusin ito bago bumalik si Itay." Tila nabigla siya sandali. Hindi pa ako sumuway ng direkta, ngunit ang sorpresa ay agad na napalitan ng galit. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit at sinimulang kalatkarin ako patungo sa kanyang kwarto. "Sino ka sa akala mo para sagutin akong ganyan?" Ungol niya. Lumabag ako, nagpumiglas, ngunit wala itong silbi laban sa kanyang lakas. Ngunit patuloy akong lumaban. Kung mangyayari rin lang,
Hindi na ako magiging sunod-sunuran. E doon namin narinig ang tunog ng kariton sa bakuran. Natigilan ang aking lolo. Hindi namin inaasahan ang sinuman sa oras na iyon. Bigla niya akong binitawan. Tingnan mo kung sino yan. At walang salita tungkol dito. Naintindihan mo? Tumakbo ako sa bintana, ang puso ko'y kumakabog. Ito ay ang kariton ng aking ama, bumabalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi kailanman naging ganon kaganda sa aking mga mata ang kupas na pulang kulay ng lumang kariton na iyon. Mabilis na naglaho ang aking lolo sa kanyang kwarto at sinubukan kong ayusin ang aking sarili bago pumasok si Itay. Pumasok si Itay na may dalang isang sako ng gabilihin at isang maliit na pakete. Maaga akong bumalik, paliwanag niya. Paparating ang bagyo. Mas mabuting hindi na ako maabutan sa daan. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng mapinamili, sinusubukang kumilos ng normal, ngunit kumikirot ang aking braso. Habang nagayos kami, hinawakan ng kanyang kamay ang braso ko, eksakto sa mapulang marka na iniwan ng madaliri ng aking lolo. Umatras ako ng may ungol ng sakit na hindi ko napigilan. Anong nangyari diyan sa braso mo, Fina? Tanong niya, nakakunot ang no. Wala po, mabilis kong sagot. Nauntog lang po ako. Hindi siya mukhang kumbinsido. Pinag-aralan niya ang aking mukha. May nangyayari ba na dapat kong malaman? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Ang masalita ay naipit sa aking lalamunan. Ito na ang aking pagkakataon. Ngunit ang takot na hindi paniwalaan. Nasirain ang natitira sa aming pamilya ay pumigil sa akin. Wala po, Itay. Nagsinungaling ako. Ibinaba ang aking tingin. Ayos lang po ang lahat. Bumuntong hininga siya. Hindi kumbinsido, ngunit hindi na nagpumilit. Ang hindi ko alam nun ay ang tunay na bagyo sa aming pamilya ay nagsisimula pa lamang mabuo. Ang mga araw na sumunod ay punong tensyon. Ang aking lolo ay naging maingat sa akin. Ang aking ama naman ay naging mas mapakmasit. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga, magtanong tungkol sa aming araw. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakikipagbulungan sa aking lolo, mga usapang biglang tumitigil kapag pumapasok ako. Isang malamig na gabi ng Abril, nangyari ang aking kinatatakutan at inaasahan. Nahuhugas akong pinggan sa kusina. Ang aking lolo ay pumasok ng dahan-dahan. Si Itay ay lumabas daw para tingnan ang isang ingay sa bodega. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong iyon ay isang maingat na plinanong patibig, mag-isa ka lang, Divina. Bulong na aking lolo sa likod ko. Naramdaman ko ang pamilyar na kilabot. Matagal na tayong hindi nakakaroon ng pakakataon, sabi niya, inilalagay ang kanyang mabibigat na kamay sa aking balikat. Anong nangyayari dito? Ang boses ng aking ama, matalas, ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina. Ang mukha ay may halong hindi paniniwala at galit. Wala, anak. Sagot ng aking lolo na may pekeng kaswalidad. Nag-usap lang kaming bata. Nag-usap? Ang boses ng aking ama ay mababa. Hindi iyan ang nakita ko. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa kusina. Pumunta ka sa kwarto mo, Fina, utos ng aking ama. Hindi inaalis ang tingin sa aking lolo. Nagatubili ako, ngunit sumunod. Sa halip na pumasok sa aking kwarto, huminto ako sa madilim na pasilyo, nakikinig, ang puso'y kumakabog. Anong ginagawa mo sa anak ko? Tanong ulit ni Itay. Sinabi ko na, nag-usap lang kami. Nag-imagine ka lang ng gabagay. Nag-imagine? Sumabo ang boses ng aking ama. Ilang linggo ko na kayong inoobserbahan. Ang mapasa sa braso niya, ang paraan ng pag-urong niya, kapag lumalapit ka, ang mabangungot sa gabi. Sa tingin mo ba bulag ako o tanga? Hindi mo naiintindihan, sabi nga aking lolo. Nalilito lang ang bata. Kailangan niyang ina. Manahimik ka, sigaw ni Itay, at may narinig akong nabasag. Hindi ko ginawa ang anumang bagay na hindi niya gusto. Hamon ng aking lolo. Siya ang nangakit sa akin. Babay na bago pa man sa panahon, tulad ng ina niya. Ang sumunod na tunok ay parang kulok sa loob ng kusina. Ang tunok ng kamao laban sa laman. Narinig ko ang isang ungong ng sakit, ang pagbagsak ng makasangkapan. Nagawi sila.
Huwag na huwag mong babanggitin ang yumaong asawa ko o ang anak ko, umungol si Itay. Tumindi ang ingay. Tinakpan ko ang aking matainga, ngunit hindi ko mapigilan ang tunog. Pagkatapos, isang malakas na kalabog na sinundan ng biglaang katahimikan. Tumakbo ako pabalik sa kusina. Ang eksenang nakita ko ay mananatili sa aking alaala magpakailanman. Ang aking ama, nakatayo, humihingal, duguan ang mga kamao. Ang aking lolo, nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw, isang mansa ang dugo ang kumakalat sa ilalim ng kanyang ulo kung saan tumama ito sa kanto ng kalandekahoy. Itay, bulong ko. Lumingon sa akin si Itay, ang mukay na bago sa gulat. Vina, sabi ko pumunta ka sa kwarto mo. Patay na ba siya? Hindi ko matapos ang tanong. Lumuhod si Itay sa tabi ng aking lolo, kinapa ang pulso. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, tumango siya ng seryoso. Gisingin mo si Paulo. Sabihin mong wala kayong narinig. Natulog kayo. Naintindihan mo? Kahit anong mangyari, wala kayong nakita o narinig. Tumango ako, takot ngunit kakaibang gumaan ang loob. Patay na ang aking lolo, tapos na ang bangungot. Ngunit isa na namang naiba ang nagsisimula pa lang. Edwina, dagdag ang aking ama, hinawakan ang aking mabalikat, balang araw, kapag mas matanda ka na, itatanong ko sa'yo kung ano talaga ang nangyari sa bahay na ito. At sa araw na iyon, gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat, pero hindi ngayon. Ngayon, wala kang nakita. Pangako? Pangako, Itay, sagot ko. Ang masumunod na oras ay isang malabong pakalito. Dumating ang hepengang pulis at ang doktor. Isang aksidente, Ernesto, sabi ng hepe. Nadulas ang matanda at nauntog. Nangyayari yan. Ang opisyal na bersyon ay itinatag. Si Agustin Santos ay nadulas habang lasing. Isang malungkot na aksidente sa bahay. Walang nagtanong. O kung may nahinalaman, mas pinili nilang manahimik. Ang lamay ay maikli at kakaunti ang dumalo. Walang tunay na luhang pumatak. Habang ibinababa ang kabaong sa lupa, naramdaman kong isang malaking bigat ang nawala sa aking mga balikat. Kinagabihan. Pagkatapos ng libing, tinawag ako ni Itay sa kusina. Vina, sabi niya, gusto ko lang malaman mo na kung ginawa ko man ang ginawa ko, iyon ay dahil pinoprotektahan ng isang ama ang kanyang mga anak, palagi. Kahit sino pa ang kalaban. Inabot niya ang aking kamay. Balang araw, kung handa ka ng magsalita, nandito ako. Pero kung mas gugustuhin mong huwag ng pag-usapan, ayos lang din. Ang mahalaga, ligtas na tayo ngayon. Pareho nating ginawa ang kailangan nating gawin? Sagot ko, ikinagulat siya at ang aking sarili sa tatag ng aking boses. At buhay tayo. Iyon ang mahalaga. Tiningnan niya, ako nang may halong paganga. Matatag ka. Tulad ng nanay mo, sabi niya. Isang maliit na malungkot na ngiti ang lumitaw. Ipagmamalaki ka niya. Sa sandaling iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo sa pagitan namin. At sa unang pagkakataon sa halos isang taon, natulog ako ng walang takot, walang bangungot, ang buhay ay nagpatuloy. Unti-unting naging tahanan muli ang aming bahay. Si Itay ay nagsimulang gampanan ang manggagawaing bahay na datiye para kay inay. Ipinilit niyang bumalik ako sa pag-aral. Gustong nanay mo na mag-aral ka, sabi niya. At gusto ko rin. Ang pagbabalik sa paralan ay isang hamon. Sa edad na 11, dala-dala ko ang makaranasang nahiwalay sa akin sa ibang mabata. Si Divina ay laging lumilipat ang isip, sabi nga aking guro. Tama siya. Isang bahaging akin ay laging nakbabantay. Noong 1960, nang ako'y 13 anyos, nagbago muli ang takbo ng aming buhay. Si Tita Lourdes na nabalo muli ay nag-alok na patirahin kami sa kanyang malaking bahay sa Santa Rosa para sa mas magandang edukasyon. Ernesto, sabi niya, isipin mo ang nga bata. Anong kinabukasan nila dito? Pagkatapos ng maraming pag-usap, lumipat kami. Ang bahay ni Tita Lourdes ay malaki. May sariling kwarto ang bawat isa, at may banyo sa loop na may gripo isang luho para sa amin. Si Itay ay nagtrabaho sa isang tindahan. Ako naman ay na-enroll sa isang paaralang Katoliko na pinamamahalaan ng mamadre.
Sa una, nahirapan akong makibagay. Ako ang prom di na may makapal na punto. Ngunit sa akademya, umunlad ako. Natuklasan ko sa malibro ang isang kanlungan. Si Sister Cecilia, ang aking guro sa Filipino, ang unang nakapansin sa aking talento sa pagsulat. Mayroon kang kalob, sabi niya. Dapat mong isaalang-alang ang pagiging guro balang araw. Isang gabi, habang kami lang dalawa ni Tita Lourdes sa bahay, tinanong niya ako. Divina, bigla, niyang sabi. Ano ba talaga ang nangyari sa lolo mo? Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang baldeng malamig na tubig. Nadulas po siya. Tiningnan niya ako ng diretso. Divina, nagtatanong ako dahil kailangan kong malaman kung tama ang hinala ko, hindi ako nang huhusga. Tumingin siya sa malayo. Dahil may pinagdaanan din akong katulad niyan nung kaedad mo ako. Ang hindi inaasahang pag-amin na iyon ay bumasag sa isang bagay sa loop ko. Ang maluhang pinigilan ko sa loop ng maraming taon ay nagsimulang dumaloy. Walang maniniwala sa akin. Bulong ko, respetado siya. Bata lang ako. Ako, maniniwala ako. Sagot niya, niyakap ako. Kaya ako lumapit sa inyo. Nakita ko ang masenyales. Huminto siya. At sinabi sa akin ng tatay mo. Kailangan niya ngang mapagsasabihan. Ang pag-usap na iyon, bagamat masakit, ang unang tunay na hakbang sa aking pagaling. Hindi na ako nag-iisa sa aking sikreto. Ang makataon ay lumipas. Naging guro ako sa elementarya noong 1965. Noong taon ding iyon, ikinasal si Itay at si Tita Lourdes. Isang simpleng kasal, ngunit puno ng tahimik na kaligayahan. Nang sumunod na taon, nakilala ko si Antonio. Siya ang bagong doktor sa bayan, isang idealistang bagong graduate. Ang una naming pagkikita ay sa paralan kung saan ako nagtuturo, nang magbakuna siya ng mga bata, madalas siyang bumibisita, laging may dahilan na may kinalaman sa kalusugan, ngunit ang kanyang mamata ay laging naghahanap sa akin. Sa simula, lumayo ako. Ang takot ay nakatanim ng malalim. Ngunit si Tita Lourdes ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kung patuloy kang tatakas, sabi niya, hinahayaan mong kontrolin pa rin ng lalaking iyon ang buhay mo kahit patay na siya. Isang gabi, sa ilalim nga bituin, ikinuwento ko kay Antonio ang lahat. Ang tungkol sa aking ina, sa aking lolo, sa gabing iyon. Nang matapos ako, may mahabang katahimikan. Natakot ako na nasira ko na ang lahat. Nang sa wakas ay tumingin ako sa kanya, may tahimik na luha sa kanyang mamata. Divina, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko maisip ang tapang na kinailangan mo para malampasan iyon. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sayo. Kung mayroon man, lalo lang tumaas ang paganga ko sayo. Ikinasal kami noong 1968. Ang mga unang taon ay hindi madali. Ang aking katawan ay may sariling mga alaala. Ngunit si Antonio, nang may walang katapusang pasensya, ay nanatili sa aking tabi. Noong 1970, ipinanganak ang aming panganay, si Carlos, na ipinangalan sa aking ina, si Corazon. Pakalipas ng 2 taon, dumating si Maria. Ang buhay ay naging abala sa malampin, unang mga hakbang, at pang-araw-araw na kasiyahan na unti-unting nagilom sa malumang sugat. Noong 1980, namatay si Itay dahil sa atake sa puso. Inilibing siya sa parehong sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Habang ibinababa ang kanyang kabaong, bumuhos ang isang malakas na ulan, na parang ang langit mismo ay nagbibigay-pugay sa isang simpleng tao na ginawa ang dapat gawin. Sa sandaling iyon, basang-basa hanggang buto ngunit payapa, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang aking pananampalataya. Hindi isang pananampalatayang bulag, kundi isang malalim na tiwala na kahit sa pinakamalakas na bagyong buhay, mayroong mas mataas na layunin. Sinuportahan akong pananampalatayang iyon nang maaksidente si Carlos, nang magdalaga si Maria ng maaga, at kahit na noong 1995, nang madiagnose si Antonio ng kanser na kumuha sa kanya sa loob ng wala pang 1 taon. Sa gabing ang kanyang pakpanaw, hawak ko ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, bulong ko. Sa kabilang ng hirap,
nagawa niyang sabihin ang kanyang mahuling salita. Ikaw ang pinakamatatak na taong nakilala ko. Ngayon, sa edad na 78, heto ako. Nakita ko ang aking mga anak na lumaki at makaroon ng sariling pamilya. Si Carlos ay isang pediatrician. Si Maria ay isang abogadong nagtatanggol sa mga biktima ng karahasan. Nakikita ko ang isang takot na bata na naging isang matatag na babae hindi sa kabilang kanyang pinagdaanan, kundi dahil dito. Kung makakausap ko ang 10 taong gulang na batang iyon, sasabihin ko sa kanya na magiging mahirap ang daan, ngunit mayroon siyang lakas sa loob niya na hindi pa niya alam. Sasabihin ko na ang mga peklat ay hindi kailanman mawawala, ngunit maring maging tanda ang karangalan. Higit sa lahat, sasabihin ko na hindi siya nag-isa. Ito ang aking kwento. Isang kwento ng sakit, ngunit ng pagtubos din. Isang kwento kung paano tayo kayang alalayan ng pananampalataya sa pinakamarahas na bagyo. Isang kwento na sanay magbigay ng pag-asa sa isang taong sa sandaling ito ay dumadaan sa sarili niyang madilim na lambak. Kung dumadaan ka sa isang katulad na sitwasyon, alamin mong hindi ka nag-isa. Ang masugat na tila imposibleng magilom ngayon ay maaaring maging bahagi ng iyong lakas bukas. Mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala, mas minamahal kaysa sa iyong napagtatanto, at ang iyong kwento ay hindi pa tapos. At kung nantig na aking kwento ang iyong puso, hinihiling ko na ibahagi mo ito sa iba na maaaring kailangang marinig ang mensaheng itong pag-asa. Pindutin ang like button para mas maraming tao ang makakilala sa kwentong ito. Mag-subscribe sa channel para masubaybayan ang iba pang totoong kwento ng pagbangon at pananampalataya. At huwag kalimutang sumali sa aming WhatsApp group sa pamamagitan ng link sa description. Dahil sa huli, iyon ang nagliligtas sa atin. Ang malaman na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Na may iba pang naglakad sa makatulad na lambak at natakpuan ang daan pabalik sa liwanag. Naway sumainyo ang Diyos, ngayon at magpakailanman.